Magandang umaga po muli sa ating lahat, mga kapatid. Yan. So ang ating Panginoon ay natutuwa sa ating pong mga papuri at pagsamba. Lalo na po kung ang pinanggagalingan po ng ating papuri at pagsamba ay mula sa kadalisayan ng puso. Kagaya po ng nakita natin sa bata. Yung walang halong anumang mga bagay na hindi kanais-nais o kanais-nais sa paningin ng ating Panginoon, kundi yun lang dalisay na pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. So yun kanina, inawit po ng isang bata ang isang pag-ibig na galing sa ating Panginoon. Kung ang isang bata ay marunong siyang mag-express ng kanya pong dalisay na pagpupuri at pagsamba sa Panginoon, how much more po tayo, mga kapatid, na tayong mga matured, na marami na tayong karanasan kung paano po ang buhay natin ay sinasaayos. Patuloy na sinasaayos ng ating Panginoon. Naway makita rin sa atin the same purity, kadalisayan, the same intensity, kagaya po ng hinahanap niya, nakikita niya sa isang batang katulad ni Bebang kanina. Okay. So, tayo po ay magpapatuloy sa mensaheng pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, More Than Conquerors. At tinatapos po natin yung chapter 1, which is the plan of God. God's work of salvation before the foundation or before the creation of the world. At unti-unti nating natututunan, mga kapatid, that something happened for you, something happened in your favor before the world began. May nangyaring pabor sa iyo, kapatid. Kailangan medyo kabisado na natin yan para po magbibigay yan ng matinding kumpiyansa sa ating mga kapatid. Pinag-aaralan po natin ngayon, mga kapatid, na merong nangyaring pabor sa iyo o merong planong Lord na pabor sa iyo o may ginawa na ang ating Diyos na pabor sa iyo, hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigan. Alam pa mga creation, mga kapatid, ay may plano ng Diyos na pabor sa iyo. At kailangan mong maintindihan yun. So the plan, God's work of salvation before the creation of the world. Nasa ikatlo na po tayong parte. Okay? Which is predestined, o ang Tagalog dyan ay itinalaga. Natapos natin yung part 1 and part 2, which is elected and foreknown. And we are now discussing predestined, which means chosen by God before the creation of the world for salvation and for glory by conforming to the image of His Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. So, yun ang plano para sa atin, for our salvation, for our glory. Pero bago yun, isinasaayos ng Panginoon ang ating buhay na maging kamukha ng Panginoong Jesucristo, because the ultimate purpose of all that is for His glory. Okay. So we have learned last Sunday that being predestined to conform to the image of Jesus Christ means three things. We have discussed three things. Number one, having the same enablement from God like that of Jesus Christ, which is the presence of the indwelling Holy Spirit. Okay, pinag-uusapan natin paano tayo ginagawa ng ating Diyos na maging kamukha ng Panginoong Jesucristo. Number one is, we have the same enablement like Jesus Christ. Si Jesus Christ, He was led by the Holy Spirit.
when He was in this planet. The same thing with us. God will give us the same enablement like that of Jesus Christ through the indwelling Holy Spirit na makikipabuhay at makikipamahay sa atin. And then number 2, having the same employment to the ministry like that of Jesus Christ, which is the preaching of the gospel. Pinamalita ng ating Panginoon, pag-uusapan natin mamaya, ang mabuting balita, the kingdom of God, and then pinamalita ito ng kanyang mga disipulo at ang mga sumunod na mga mananampalataya na nauna sa atin. Ganon din ang employment natin. Yun din ang trabaho natin, mga kapatid. Hindi tayo niligtas ng Panginoon para uupo tayo sa ating bahay, haya-hayahay tayo, nood-nood Netflix, kain-kain popcorn, inom-inom ng juice, at wala tayong gagawin na pagbabalita ng gospel o mabuting balita na kagaya ng ginawa nila. Hindi po. Tayo niligtas ng Panginoon para sa hayahay ng buhay naman. Okay? We will have the same employment. Kung gusto natin maging kamukha tayo ng Panginoon, we will have the same employment to the ministry like that of Jesus Christ, which is the preaching of the gospel. Tinalakay natin, hindi lang pastor ang nagpipreach ng gospel. Hindi lang. Every time nabibigyan ka ng opportunity ng Lord, ipipreach mo yung gospel. Hindi lang ito. Baka naisip natin, ito lang ang preaching. No. Ang preaching is pagkukwento, pagbabalita, pagsasalita ng gospel, ng mabuting balita, kahit na anong sitwasyon. Okay? You have the same employment like that of Christ. And then number 3, having the same endowment like that of Jesus Christ, which is the partaking of present or temporary sufferings, and therefore the endowment of future glory, or eternal glory, like that of our Lord Jesus Christ. Okay. So, predestined for glory. Yun ang pinag-aralan natin last Sunday. Ngayon, tatakbo tayo, pupunta tayo sa mensahe ng Panginoon, which is predestined for glory. Guaranteed, assured, secure, future glory in Christ Jesus. Sinusuportahan nito yung ating pong pinalakay na mensahe last Thursday. Na napakinabangan po nung mga dumating nung Thursday. At sana napanood din nung mga nanood po sa recorded message natin nung Thursday. So, predestined for glory. Itinalaga ka para sa kaluwalhatian. Napakainam na plano ng Panginoon, mga kapatid. Hindi pa man nangyayari ang sanlibutan. Nagplano na ang Diyos. Tinrepair na niya ang mga tao na kanyang hinirang at kinilala na itatalaga sila, ipepredestin sila, ididestino sila, saan papunta? Sa kaluwalhatian. Napakasarap na balita noon, mga kapatid. At kailangan nating maunawaan. It is very essential, mga kapatid, sa ating pananampalataya para tayo magkakaroon ng kumpiyansa, kapayapaan, katapangan sa susunod nating pag-aaralan, which is sufferings. Okay? Inuna ng Lord na may maganda kang future, may maganda kang pupuntahan, parang bigla ka bang magiging engineer, o bigla ka bang magiging doktor, o bigla ka bang magiging lawyer na wala kang dinadanas na hirap, sufferings sa pag-aaral? Hindi mangyayari. Yung glory, magandang pakinggan. Yung pangarap, magandang pakinggan. Yung pag-asa, magandang pakinggan. Pero, lagi itong merong prosesong dinaraanan bago mo makamit yung magandang future na pinapangarap ko. Okay?
But our Lord already gave us the good news na ang pupuntahan natin, mga kapatid, ay glory, kaluwalhatian, kainaman, at hindi na magtatapos yon. You are predestined for glory, and it is guaranteed, assured, secured in Christ Jesus. But the leading question is, bago tayo pupunta doon sa glory na yon, the leading question is, why is an elect of God predestined to suffer like Christ before receiving future glory with Christ? Okay? Bakit ang isang hinirang ng Diyos ay makakaranas ng kapighatian, kagaya ng kapighatiang dinanas ni Kristo, bago makamtan ang pangakong kaluwalhatian kasama ni Kristo? And that's why mag-aaralan natin ang sinasabi sa Romans chapter 8, verses 18 to 27. Let us read Romans chapter 8, verses 18 to 27. Yeah. I consider that our present sufferings, sino po ang nagsulat ng Roma? Aklat ng Roma? Sino po? Apostol Pablo. Okay. Pag nakita niya yung mga Romans, Corinthians, Ephesians, mga book na gano'n, yan po yung epistles ni Apostol Pablo. Yan, si Apostol Pablo nagsulat nito. Sabi niya, I consider that our present sufferings, ibig sabihin, meron at marami, sufferings, plural, marami. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Ayan, sabi ni Apostol Pablo, oo nga, marami tayong kapighatian dito, marami yan, pero hindi yan sasalat sa hinihintay natin at marireveal sa ating kaluwalhatian. Present suffering means temporal, maybe 100 years, but future glory is eternal. Hindi magtatapos. Yung hirap, kapraso, yung sarap, marami, at hindi na magtatapos. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. For the creation was subjected to prostration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and the glory of the children of God. We know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Not only so, but we ourselves, who held the first fruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. For in this hope we are saved. But hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what they already have? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God.
Okay. So in our previous message, last Sunday, we have learned that the elect of God have the same calling in the ministry like that of Christ. Walang hihirangin ng Diyos. Magkakalinawan tayo mga kapatid. Walang hihirangin ng Diyos na hindi magiging kapareho ng calling niya. Okay? Wala siyang paplanuhin sa past, before the foundation of the world. Wala siyang pinagplanuhan sa past. Wala siyang i-elect, hihirangin, kikilalanin, at itatalaga na hindi magiging kamukha ng trabaho na gagawin ng Panginoong Jesucristo. Walang plano na, wala lang. Kung ano lang yung nila, walang ganon. Walang ganong pinlano ang Lord. Ang pinlano ng Lord para sa kanyang mga hinirang ay magiging kamukha ng Panginoong Jesucristo. Sa isip, sa puso, sa trabaho, at maging sa mga kapighatian. Okay? Mga iniisip niyo, ang Christian is bongga-kaday. Hindi po bongga-kaday ang Christianismo. Hindi po bed of roses. Well, pupunta tayo doon. Future glory, pupunta tayo doon. But while we are here in this planet Earth, mga kapatid, we will experience the same experiences like that of our Lord Jesus Christ. We have the same calling in the ministry like that of Christ. Though not at par, ibig sabihin, hindi naman, papako rin ba tayo? Pastor, sabi mo, kapareho ng nangyari dito. Papako rin ba tayo? Pwede hindi. Kasi meron din mga napako. Di ba? Yung mga apostol ng Panginoong Jesucristo, merong pinugutan ng ulo. Di ba yung mga propeta, merong nilagari, hinati sa gitna? Though our ministry may not be at par like the ministry of our Lord Jesus Christ and the apostles, but we are within the same sphere. Ibig sabihin, nakapanood tayo sa kung paano nangyari yung ministry na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Okay? Hindi tayo nakalabas doon. Nakapanood tayo doon. Ibig sabihin, kung ang ministry ng Panginoong Jesucristo at ng mga disipulo at ng mga faithful believers na sumunod sa kanila ay magbalita ng gospel, nakapanood din tayo doon. Hindi tayo hayahay, mga kapatid, na bagamat maaring di na natin danasin ang pagpapako, paglagari, pagpugot ng ulo, pero nakapanood pa rin tayo doon sa magpapagal sa pagbabalita ng gospel, o mabuting balita ng Panginoon. Okay? Though not at par with the magnitude of Christ's ministry, but within the same sphere, which is the call to preach the gospel of the kingdom and the gospel of God's grace. Okay, gospel of the kingdom, gospel of God's grace. Ito yung dala-dala natin. Ito yung lahat ng nakasulat dito. Gospel of the kingdom and the gospel of God's grace. Which is yun ang trabaho natin. Papamalita natin yun. Pastor, ano yung gospel of kingdom? At ano yung gospel of God's grace? Magkaiba ba yun? Tingnan natin yung trivia natin. Magkaiba ba yung gospel of the kingdom and gospel of God's grace? Ito yung paliwanag niyan, mga kapatid. The gospel of the kingdom focuses on God's reign and culmination of the coming everlasting kingdom which Jesus preached during His earthly life. Okay? While
the gospel of God's grace focuses on God's work of salvation by faith in Jesus Christ, in His words, in His works, emphasizing God's unearned favor and forgiveness to His elect. Sa madaling salita, ganito yan mga kapatid. Yung gospel of the kingdom, ito yung pinipreach ni Jesus Christ nung buhay pa siya dito sa lupa. Okay? Yung gospel of God's grace, ito yung pinipreach ng kanyang mga apostol nung nagampanan na ni Jesus Christ ang kanyang trabaho. Okay? So, logically, mga kapatid, hindi pa maipipreach ni Jesus Christ ang gospel of God's grace. Bakit? Kasi tinatrabaho pa niya yon. Buhay pa siya, hindi pa siya namamatay sa krus ng Kalbaryo, hindi pa niya naiaalay ang kanyang buhay, hindi pa niya sinasabi ang mga words na dapat niyang mabanggit, which is important or essential para mabuo yung gospel of God's grace. Meaning, ang gospel of God's grace is the life, the works, and words of the Lord Jesus Christ. Hindi pa yun pwedeng i-preach hanggat hindi pa tapos ang kanyang trabaho dito. So, nung nandito si Jesus Christ, anong pinipreach niya? The gospel of the kingdom. Yun din ang pinipreach ni, binabalita ni John the Baptist. Repent! For the kingdom of God is at hand. Laging ganun mababasa natin sa gospel. The gospel of the kingdom, ang mababasa natin sa gospel. Matthew, Mark, Luke, and John. Yan ang gospel. Pagdating natin sa Acts and the epistles of Paul and the epistles of some of the disciples, makikita natin ang preaching na ng gospel of God's grace. Kasi ang pinapamalita na ng mga apostol is yung buhay na ni Jesus Christ. Okay? So yun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Example. Meron bang example dito ng gospel of... Example, yan, example. Yan. Example of the gospel of the kingdom as preached by Jesus. Yun bang mababasa niyo ng the kingdom of God is like a mustard seed. The kingdom of God is like a yeast. Ano yung yeast sa Tagalog? Libadura. Diba? Yung pampaalsa. The kingdom of God is like a hidden treasure. Yung parang naglalakad ang isang magsasaka, may nakita siyang kayamanan sa isang bukid. Ang ginawa niya, nung nakita niya mahalaga yung nasa bukid na yon, ibinenta niya na lahat ng bukid niya at binili niya yung bukid na ito. Okay? Lagi yung mababasa niyong preaching kay Jesus Christ. Ganon. The kingdom of God is like a hidden treasure. The kingdom of God is like a pearl, a net, the seed and the sower, so and so forth, etc., etc. So yun ang mababasa natin na preaching ni Jesus Christ. Hindi pa nagpe-preach si Jesus Christ patungkol sa trabaho niya. Kasi ongoing pa, work in progress pa ang trabaho niya. While the example of the gospel of God's grace, ito yung preaching ng mga apostol, lalong-lalo na ni Apostle Paul. Ayan. Kasi tanong natin, anong trabaho natin? Anong gagawin natin? We'll preach the same gospel like the gospel that was preached by the apostles, especially Apostle Paul. Okay. Gagamitin natin example. Pakibalik. Ayan. The gospel of God's grace as preached by Apostle Paul. At gagamitin natin yung teksto sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 10. Okay. Yan. Papaliwanag natin kung paano natin pinipreach ang gospel. At bakit umaanyo tayo ng kapighatian sa tuwing ipipreach natin ang gospel. Bakit hindi ito readily tinatanggap ng mga tao? At bakit mabuting balita lang ang dinadala mo, kadalasan, nagbubunsog pa ito ng persecution sa iyo. Ano yung persecution sa Tagalog?
pag-uusig. May dala ka ng good news, ibabalita mo na nga ito sa kanila, pero ang kapalit pa noon, nagagalit sila sa iyo. Bakit? Kasi tinatanong natin dito, bakit gumagawa na tayo sa Panginoon? Bakit in-employ tayo ng Panginoon? Pero kadalasan ang resulta, pag ginagawa natin ang trabaho ng Lord, persecution o kapighatian. And sometimes, sa mga nauna sa atin, pinapatayin pa sila. Samantalang binabalita nila ang gospel, ang good news. Bakit? Ayan, aralin natin ang example ng preaching ng gospel of God's grace ni Apostol Pablo, Ephesians chapter 2, verse 1 to 10. And we will read. Ayan. As for you, sabi ni Apostol Pablo, you were dead in your transgressions and sin. Yan. Kapatid, kung tunay na gospel ang pinipreach mo, it will be offending. Hindi talaga ito nakagugustuhan ng mga natural man. Sapagat dinidiretsa mo sila doon sa kanilang kalagayan. Sinasabi mong, patay ka dahil sa kasalanan mo. Wala kang pag-asa dahil sa kasalanan mo. Of course, ang natural man, lalo na yung mga mapapride na natural man, na seemingly hindi naman nangangalunya, hindi naman umiinom, hindi naman gumagawa ng parang pangit na nangyayari. Ang sasabihin ka rin na, sino ka? Parang magsalita ng ganyan sa akin. Wala akong kasalanan ha. Hindi ako nangmumulestya ng mga tao. Nananahimik ako dito. Bakit mo ako sasabihin na you are dead? You were dead in your transgressions and sin. Patay ka. At kailangan mo na, wala kang pag-asa. So kailangan mo ng magliligtas sa iyo. So habang binabalita mo yon, they will be offended. Okay? Now, anong ibig sabihin ng bakit? Ano yung transgressions? Ano yung sins? Di ba basta pareho lang naman yan, transgressions and sins. Di ba pareho lang din kasalanan yan? Bakit pinaghiwalay pa? You are dead because of your transgressions and sins. Ano ang transgression? Ano ang sin? Okay. Unahin natin yung sin. Okay? Sin is any action committed outside God's will, even without any law that prohibits such action. Ibig sabihin, mga kapatid, pwede ka palang nagkakasala kahit walang batas na nagsasabing o walang batas na nakatindig na mali ang ginagawa mo. Okay, pwede pala yon. Kapag ang ginagawa mo ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kahit walang batas o law na nakatindig, sa paningin ng Diyos, sa kanyang perspektibo, makasalanan ka. Yun ang kasalanan. Yun ang sin. Anything that you commit na hindi pasok o ayon sa kalooban ng Diyos, ang tawag doon, kasalanan. I-discuss natin mas deeper mamaya. And then transgression is, ano yung transgression? Transgression is like the same with trespass. Okay? Trespassing. Transgressing. Ano ibig sabihin ng transgression, Pastor? Ang transgression is, kapag may batas na nakatindig. Say for example, ang sabi doon sa isang lugar na naglalakad ka, may nakita kang magandang lugar, pero nakabakod siya, ang sabi doon, no trespassing. May batas na nakalagay, no trespassing. Huwag kang papasok dyan. Maaring magkaroon ka ng problema pag pumasok ka dyan. At nakatikatihan mo dahil gusto mo pumasok ka pa rin, bagamat merong sinasabing wag. Ang tawag doon, you transgress or you trespass.
Dahil merong batas na nakatindig, pero nilabag mo pa rin yung batas na nakatindig, ang tawag doon, transgression. Okay? Pwedeng nagkakasala ka, pero hindi ka nagtatransgress. Ibig sabihin, sa mata ng Diyos, mali ang ginagawa mo, pero wala ka namang batas na nagsasabing mali ang ginagawa mo. Okay? Pero sa paningin ng Diyos, makasalanan ka. Ito yung nangyari, mga kapatid, before yung panahon ni Moses. Sa panahon ni Moses, ibinigay ng Diyos ang law, ang standards. Pero, 1,000 taon na ang nakaraan. Nabubuhay na ang tao sa Mother Earth, 1,000 taon na. Pero wala pang law, wala pang batas na nagsasabi na nagkakasala sila. Kaya ang tawag sa mga tao na lumalabag sa Diyos, sa kalooban ng Diyos, na hindi pa inaabot ng law, ang tawag sa kanila, sinner. Okay? Naiintindihan nyo? Nagigets nyo? Sinner sila. Nagkakasala sila. Pero, nung panahon na ni Moses, na naitindig na ang law, nandiyan na ang batas, nagsasabi na kung ano yung mali at yung tama. Huwag kang mangangalunya. Igalang mo yung ama't ina. Remember the Sabbath and keep it holy. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Sasambahin mo lang ang Diyos, ang nag-iisang Diyos. Meron ng batas na nagsasabi ko ng tama at mali, at nilabag mo pa yun, doon na pumapasok ang transgression. Okay? Nagtatransgress ka o nagtetrespass ka dahil meron ng batas. Okay, sa mata ng Diyos, may batas man o walang batas, kung ang ginagawa mo ay hindi ayon sa kanyang kalooban, ikaw ay nagkakasala. Dito pumapasok, mga kapatid, yung mga taong gumagawa ng mga bagay outside sa kalooban ng Diyos. Kagaya ng pinag-uusapan natin sa Matthew chapter 7. Okay? It seems, sa kanilang pagtatrabaho sa Diyos, parang ang dating, pag binasa mo yung Matthew chapter 7, titignan mo doon, ano yung masamang ginawa doon? Nagpalayas ng demonyo, gumawa ng mga milagro, nangaral ng mabuting balita sa pangalan ni Jesus. Alin ang masama doon? Ano ang masama sa mga yan? Wala. Wala kang mababasang masama. Pero nung tinignan sila ng Diyos, sinabi sa kanila, away from me, you evildoers. Lumayo kayo sa akin, kayo na mapaggawa ng masama. Anong masama doon? The Lord sees them, not just the outward appearance, but what is happening in their hearts. Maaring maganda ang nangyayari sa labas, pero nakikita ng Lord ang nangyayari sa loob. Ibig sabihin, they are operating not in the will of God. Kaya magandang nagpagawa ako ng daan. Nagpakongkreto ako ng daan. Ilang kilometro papunta doon. Ilagay yung pangalan ko dyan. Karatula. Donated by Pastor Doy Masangkap. Maganda yung ginawa. Maganda yung ginawa. Napapakinabangan ng tao. Pero sa mata ng Diyos. Ito ba'y mabuti o masama? Masama yung nakikita ng Diyos sa puso. Bagamat maganda ang ginawa. Tinuturing pa rin ito ng Diyos na kasalanan. Hindi sila nagtatransgress. Walang batas na nagsasabing, huwag kang magpakongkreto ng daan. Wala. Okay, nagkakaintindihan tayo? Walang nagsasabi, huwag kang magpakongkreto ng daan. Actually, maganda yung ginawa niya. But the Lord sees his heart and the Lord condemns what is bad that is happening in his heart.
And although, ginagawa niyang maganda, pero nagkakasala siya sa motibo ng kanyang puso. At yun ang hinuhusgahan ng Diyos. He is a sinner. Not a transgressor, but a sinner. Okay, so, pupunta tayo dun sa mga tao. Bakit tayo pinipersecute? Pupunta tayo sa mga tao at sinasabi natin kung anong kalagayan nila. At hindi yun maganda sa kanilang pandinig. Okay? As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Okay. So pag pinipreach natin ang gospel, mga kapatid, napakasakit pakinggan na ang isang tao ay sasabihin mo na makasalanan ka, pupunta ka sa impyerno, patay ka, patay ang espiritu mo, hindi naman Diyos ang sinusunod mo, ang sinusunod mo ay ang diablo. Yun kasi ang nakalagay dito. That is the preaching of the gospel. Kailangan mong sabihin yun para ma-launch mo, maipasok mo yung you need a Savior. Pag hindi mo kasi pinakita yung kanilang kalagayan na papunta silang kapahamakan, na sila ay makasalanan, sila ay patay, paano nila kakailanganin ng tagapagligtas? Kung hindi nila makikita ang kanilang kalagayan. So, in preaching the gospel, mauuna talagang ipakita, kapatid, kagaya ng kinakainisan kay Jesus Christ. Di ba? Si Jesus Christ, mas matindi ang kanyang preaching. Nung pinipreach niya ang kingdom, repent, for the kingdom of God is at hand. You vipers! Ganon si Jesus Christ. Ano yung vipers? Mga ulupong! Sabi ni Jesus Christ. Kanino niya sinasabi? Hindi sa pangkaraniwang tao. Sinasabi ni Jesus Christ sa mga teachers of the law, mga tagapagturo ng relihiyon. Tahasang sasabihin ni Jesus Christ, you brood of vipers, sinong nagsabi sa inyo na makakatakas kayo sa apoy ng impyerno? Hindi natin sasabihin yun, ha? Okay? Hindi tayo si Jesus Christ. Hindi natin nababasa yung isipan at yung puso. Ang sinasabi ko lang, mga kapatid, yun ang preaching ni Jesus Christ. Sinasabi niya ang kalagayan ng tao, diretso. Tayo hindi natin magagawa yon, si Jesus lang makakagawa nun. Pero ang gagawin natin ay yung general na katotohanan na for all have sinned, lahat ay nagkasala, at walang sino mang nakarating sa kaluwalhatian ng Ama. Therefore, ibig sabihin, patay ang spirit natin, makasalanan tayo, pupunta tayo sa impyerno. At hindi yung tatanggapin ng marami. Lalo na, pag sinabi mo na ang espiritong naghahari sa iyo ay hindi espiritu ng Diyos, kundi espiritu ng diablo. Ito kasi nakasulat dito. So sabihin mo sa pupuntahan mo, pinaunlakan ka nila at sasabihin mo, all of us also lived among them at one time, verse 2, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Okay? Ibig sabihin, if you are not saved yet, kung hindi ka pa nadala ng Diyos sa kanyang kaharian, kung hindi ka papasok sa kanyang kaharian, ang kategorya mo ay pinaghaharian ka ng diablo. Ngayon, kailangan yung ikahon ng bawat salita sa paraan hindi provoking, yung tipong,
Huwag kang mayabang na parang ang dating mo pag nagpipreach ka ng gospel is, o ikaw, sa Diablo, ako, sa langit. O hindi ganun. Hindi ganun ang pag-preach ng gospel. Malumanay at pinapakita mo na ikaw din ay galing doon. Pero ngayon ay binigyan ka na ng pagkakataon ng Panginoon na maunawaan ng katotohanan at masaya kang ibinabalita ito sa kanila. Okay? Pero hindi mo maiiwasan talaga the same experience, the same persecutions na dinanas ng Panginoong Jesucristo, ng mga apostol, at ng mga faithful followers niya noong panahon na yan. Verse 3, all of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. Nandiyan ba? Yan. Gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of God's wrath. Ibig sabihin, under tayo ng kapuutan ng Diyos. Napupuot ang Diyos sa mga ganong tao. Noon, nung hindi pa tayo dinadala ng Diyos sa kanyang kaharian, kasama tayo sa mga taong under the wrath of God. Pasok sa puot ng Diyos. Okay? Ginagawa kasi natin kung ano yung naisin ng ating laman. Be careful, mga kapatid. Listen very carefully. Be careful na kung sinasabi natin na tayo'y mananampalataya, tagasunod ni Kristo, anak ng Diyos, hinirang ng Diyos, na kung ang ating buhay ay makikita nating we are still gratifying the desires of our sinful nature. Ibig sabihin, sikat na sikat pa rin sa atin kung ano yung kinasusuklaman ng Diyos. Gustong-gusto pa rin natin kung ano yung sikat sa mundo. Let us be careful about that. Tandaan natin, hindi ka sisikat sa langit and at the same time, sikat ka pa rin sa sanlibutan. No! Hindi mangyayari yan. Ang mga elect ng Diyos, doon lang kinikilala yun sa langit. Hindi yun kinikilala ng sanlibutan. Kaya pinatay si Jesus Christ. Kaya pinatay lahat ng mga apostol. Kaya pinagpapatay ang lahat ng mga propeta. Karamihan sa mga propeta. Kaya pinagpapatay ang mga followers ni Jesus Christ noong unang panahon. Yung mga naunang followers. At kaya pinagpapatay, listen very carefully, ang reputasyon ng mga taong nagpipreach ng gospel. Hindi kasi sikat sa sanlibutan. Young people, huwag natin isipin sisikat tayo sa Kristyanismo na parang itong nagiging pitfall ng mainstream. Okay? Magko-compromise sila, gagawa sila ng mga trabaho, hakbangin na gusto nilang sumikat. Na i-recognize kahit sa American Music Award, Grammy Award. Hindi natin motibo yun. Na i-recognize tayo ng sanlibutan. No. Kaya, ang paraan ng pag-create nila ng mga bagay-bagay patungkol sa ministry ay kompromiso dahil nainisip nila na gusto yun ng sanlibutan. At sisikat sila kapag nilaunch na nila ang mga bagay na ginagawa nila seemingly patungkol sa Diyos. Okay, kaya sumisikat sa sanlibutan. And then makikita mo ang mga buhay questionable. Hindi tayo pwedeng gagaya sa ganung mga kalagayan ng mainstream. Okay?
Nais nating linawin sa atin ng Lord kung paano talaga siya papupurihan at sasambahin. Hindi tayo mangungopya na kung ano lang yung sikat, na kung ano lang yung tinatanggap ng sanlibutan mo. Okay? Kaya hindi dapat makita sa atin mga kapatid that you are still gratifying the sinful desires of your heart, kagaya ng mga sikat sa mundo. Sikat pa rin ba sa'yo? Minsan kasi, mga kapatid, tuwang-tuwa tayo na, pati yung mga anak natin, pagka nakikita natin, ginagaya nila yung sanlibutan, tuwang-tuwa rin tayo. May isang kantang sikat na yun eh. Kanta ni Bruno Mars at ni sino yung Koreanong babae. Nung kanta yun, Apathy. Ganon? I-google nyo. Tingnan nyo yung nilalaman ng awitin na yun. Noong una, si Pastor Doy, dahil kinig-kinig, ay ang ganda naman talaga. Ganda ng mga edad, ang ganda. Apathy. Sayaw-sayaw yung mga pamangkin, ganyan. Ayos naman, okay, ganda sayaw ah. Nung tinignan ko yung meaning, matatrap ka sa ganda ng music, sa kasikatan, matatrap ka, hindi mo na mamamalayan na yung kinakanta mo pala, nagiging channel ka pala ng chant na kaaway. Pag ginugil niyo yun, ibig palang sabihin ng, hindi ako nagkakamali ng apathy, parang apartment, punta tayo dun sa aming apartment, tayong dalawa, magkaroon tayo ng, mag-sex tayo or something. Parang ganun pa lang ibig sabihin pag tinignan mo. I-google niyo. Tignan niyo kung ano ibig sabihin. So yun ang ibig nating sabihin. Huwag natin makita ng ating sarili na sinasabi natin, we are enlightened. In our mouth comes the true worship of God. Sinasamba natin ang Diyos, naiiyak-iyak tayo. Sumisigaw-sigaw tayo sa Lord, Lord! Na para ba lang totoong-totoo tayo sa Lord. With this mouth, we praise God. And then, after 1 hour of worship, that 2 hours, lalabas tayo ng tahanan ng ating bahay, sambahan. Pagdating natin sa bahay, pagbukas ng TV, makikita rin, apathy. Hindi nagtutugtungan ng sayaw-sayaw tayo. Hindi natin naiintindihan. Okay? Mananampalataya tayo. Kapag nag-preach tayo, nagbalita tayo ng mabuting balita, kapatid, kailangan meron tayong karunungan na hindi tayo mapupulaan. Salita ng padala-dala ng Bible, pag-ganon-ganon. Nakita ko naman sa disco, nagsasayaw naman ng apathy. Okay. Yun ang mga sufferings natin. Tinitingnan natin mabuti ang ating buhay. Hindi natin hinahayaang mapulaan ang salita ng Diyos na dala-dala natin dahil sa ating mga actuations. Okay? All of us also lived among them at one time. Noon, ganun tayo. Sikat yun sa atin dati, pero hindi na ngayon. Iba na ang lingwahe natin. Iba na ang music natin. Lalo na mga young people. Baka makikita, kasi ano yan compulsory sa school namin. Pastor naman ang KJ compulsory yan sa namin, pastor. Nasasama kami sa disco. Di-disco kami kasi yung grade yun Yung grade namin, no? Kaya niyong manindigan. Kaya niyong manindigan, mga kapatid. Kaya niyong manindigan sa inyong pananampalataya. Kaya niyong sabihin ang katotohanan. Kaya nga kayo ipipersecute Kaya nga kayo hinuhusgahan nila. Kaya nga kayo pinag-uusig nila kasi sinasabi niya ang truth. At hindi kayo pumapayag
Yun ang mga sufferings natin, kagaya ng sufferings ni Jesus Christ. Sinasabi natin ng totoo. Hindi tayo nakikiayon sa mundo. All of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires, its thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. Noon, kapatid, kasama kanila. Noon, kasama nila tayo. Saan papunta yun? Saan papunta yun? Sa puot ng Diyos, sa kapamakan. Kung nandun ka pa rin, although nandito ka pag Sunday, pero for the rest of the days, in a week, nandun ka sa kalayawan na yun, kapatid, you are still belonging to the object of God's wrath. And then, 4, but because of His great love for us, God who is rich in mercy. Okay, mga kapatid, hindi nauuna yung sa preaching ng gospel, hindi nauunang i-launch yung because of His great love. Kapatid, pinapatutuhanan muna natin ano ang kalagayan ng tao. Makikita natin yun sa history. Bago dumating si Jesus Christ at the center of history, bago siya dumating, kapatid, dumating muna ang law. Bago ni-launch ng Diyos ang grace, ang kanyang kabutihang loob sa pamamagitan ni Jesus Christ, tandaan natin, nauna yung law. Anong ginawa ng law? Pinakita ang kalagayan ng tao. Pinakita na sila ay not just a sinner, but a transgressor. Nung wala pa kasi yung law, sinner sila, pero hindi nila alam. Now, nang dumating ng law, sinner sila because they transgress. Okay? They transgress. Lumabag sila. Pinakita yun ng law. And then, nung naipakita na ng law, tsaka pa lang binigay ng Diyos ang kanyang sakripisyo para sa tao. Ganon din sa ating preaching, mga kapatid. Nauna na pinapakita kung anong kalagayan ng tao bago mo sinasabi yung pag-ibig ng Diyos. But because of His great love for us, God who is rich in mercy made us alive even when we were dead in transgressions. Okay? Ito malinaw, mga kapatid, hindi sinabing we were dead in sins. The truth is specific. Namamatay ka, or patuloy kang pinapakitang patay ka sa pamamagitan ng paglabag mo sa kautusan. Habang nilalabag mo yung kautusan, pinapakita ang iyong kalagayan bilang patay. Nung walang kautusan, hindi mo makitang sarili mong patay ka. Pero nung nandiyan ang kautusan, sinabi dito sa verse 5, God made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. To be specific, dahil naintindihan mong patay ka, dahil mayroong law na nagsasabing patay ka. It is by grace you have been saved. Ito pang isang katitisuran sa mga tao. Pag inintindi nila yung sarili nila, tinignan nila yung sarili, bakit? Wala man akong ginagawang masama. Marami kong nakakausap na ganyan. Mga kamag-anak. And because, talaga naman, wala namang mga bisyo. Talaga naman, wala mga bisyo, mahuhusay. Wala ka naman talagang, kung tingin-tingin lang ng mata, hindi mo naman talaga halos mapintasan. Dahil wala naman talagang ginagawang kabalastugan. Hindi natin alam ang secret. Hindi natin alam ang secret.
Pero pag tinignan mo, hindi naman naninigarilyo, hindi naman umiinom, mga ano naman, mga laude-laude, matatalin at lahat, mahusay, wala kang kapintasan, secularly wala kang kapintasan. Ngayon, pag sinabi mo, kailangan mo ng tagapagligtas, that is very offending to them. Sasabihin nila, bakit? Ano bang kasalanan ko? Meron kayo na ganyan? Nakakaharap? Ikaw nga eh. Tapos ibabalik ka sa'yo. Ikaw ang maraming problema. Ako wala akong problema. Ano yung sinano mo sa akin? You will be persecuted. Okay? Ako wala akong problema. Ikaw. Ikaw kailangan mo yan. Ako hindi. Maraming ganon, mga kapatid. Kapag di nila nakita, naunawaan ang katotohanan na ang lahat ng tao ay bagsak at kailangan ng pag-ibig ng Diyos, ng grasya ng Diyos. Made us alive with Christ. It is by grace you have been saved. Ang makapagliligtas lang sa iyo, kapatid, ay ang kabutihang loob ng Diyos. Sasabihin na, hindi, kabutihan. Mabuti ang Diyos sa akin. Dami kong pera. Ilan ang pera mo? Dami kong pera. May mga property ako. Yung mga anak ko, matatalino. Wala namang hindi mga balasubas to. Mas tinitingala ako ng sosyedad. Ikaw, sino ka? Sasabihin mo, kailangan ko ng tagapagligtas. Ikaw, sino ka? Tingnan mo ang sarili mo, doy. Hindi sila papayag doon sa kailangan mo si Kristo. Makasalanan ka. Ang sinusunod mo dyan, hindi sila papayag. This is the gospel is very offending. Ganito ang nangyari kay Jesus Christ sa mga, nung nag-preach siya sa mga Pariseyo. Anong ginagawa ng mga Pariseyo? Ang kapatid, nagtatides to. Hindi lang sila tuwing linggo na nasa sinagoga. Araw-araw nasa sinagoga sila. Hindi kumakain. Nag-aayuno. Sumusunod sila sa mga rituals nila. To the letter ang pagsunod nila, mga kapatid. Pero sinasabi sa kanila ni Jesus Christ, kailangan nyo ng tagapagligtas. Kailangan yung ipanganak na muli para makapasok kayo sa kaharian ng Diyos. That is very offending. Kapag sinabi mo yun sa isang matanda na, Jesus Christ is 30 years old, kakausapin niya sila Ananias o sila Anas, yung mga high priest, at sasabihan niya ng kailangan niyo ng tagapagligtas. Hindi sila papayag. Because that is very offending. Bakit natin sinasabi ito? Bakit sinasabi natin ito? Mga kapatid, yun ang ini-expect natin. If you are really proclaiming, preaching the gospel, hindi ka magugustuhan. Lalo na ng mga seemingly, mga taong righteous. Yun ang dinanas ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung wala kang nararanasan ganyan, kapatid, wala kang persecutions, which is the sufferings na nangyari kay Jesus Christ. He was persecuted, was killed. Yung reputasyon niya, sinira. Kasama yan ng mga manginginom Sabi kay Jesus Christ, sis, pamaniwalaan niyo yan? Kasama yan ng mga matatakaw, mga manginginom. May nakasulat ba na gano'n? Meron. Na mga makasalanan. Si Jesus, kasama siya ng mga makasalanan. Kasi yun ang turing ng sinagoga sa mga ordinaryong tao na tax collector, mga unclean sila. Okay? So yun ang yung daranasin. Kung hindi mo yun dinaranas, kapatid, ang tanong, are you really preaching the gospel? Are you really employed by God to do the work like that
of Jesus Christ, like the word of Jesus Christ, which is preaching the gospel. Ngayon, ano ang pinipreach na gospel ngayon? Mga kapatid, kaya gustong-gusto ng sanlibutan. Okay? Anong gospel ang pinipreach niyan? Kaya ang dami-daming pumapasok. Ano yung nakikita natin sa mainstream na mga tuktukan? Headbanger, mga tato, at sasabihin na, we are worshiping God. Scream at the top of your lungs. Sumayaw! And then habang may mga piercing, and then papakita yung mga tato, mga gula-gulalit yung damit. That is profanity. May mababasa ba tayo sa Biblia na ganun ang prescription ng Diyos sa worship? Wala. We worship Him, sabi doon, in the splendor of His holiness. Nasa tayo? Nasa kalagayang maayos. Because the God that we are worshiping is the God of order. May order. Nakatakip yung mukha mo. Manood kayo. Manood kayo ng mga worship. Haba ng buhok, hindi nakikita yung mukha. Worship ba yan? Tapos kitang-kita yung tattoo dito, yung piercing. Tapos papaiyakin. Iyon yung ginagawa sa secular. Hindi ganon ang prescription ng worship. Huwag nating sabihin sa Lord na, Lord, we worship kita. Sumigaw ka at the top of my lungs, Jesus! Inubos ko yung ano ko sa... No. Ano yung motibo mo, kapatid? Kaya pinapaliwanag natin yung sin. Bawal bang mag-worship? Hindi. Walang nakasulat na bawal mag-worship. Okay? Kaya walang law na nagsabing bawal mag-worship. Pero, pwede ka bang nagkakasala while worshiping? Yes. You are not transgressing kasi walang law. But when you are worshiping with a strange fire, kung mali ang paraan ng worship mo, ang tingin sa'yo ng Lord, sinner. May nangyari na kalaganan? Meron. Saan? Sa langit. Sino? Si Lucifer. Okay? Nag-worship sila eh. Pero sabi ng Lord, until sin was found in you when worshiping. Okay? Habang nag-worship, ay walang batas. Walang batas, di ba? Nagkakaroon ng kasalanan si Lucifer, walang batas. And then the history. Everything in the history is a very broad way of God to explain ano yung kasalanan ni Satan. Okay? And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages, He might show His incomparable riches of His grace, expressed in His kindness to us in Christ Jesus. For it is by grace you have been saved, through faith, and this not from yourselves, it is the gift of God. Napakalinaw, yun ang gospel. Gift of God. Verse 9, not by works, so that no one could boast. Hindi ito sa trabaho niyo para walang nagyayabang sa atin. Kahit tayo enlightened, kung enlightened na tayo, kung naiintindihan na natin ang gospel, kahit tayo, pagpunta natin sa tao, alalahanin natin, hindi nila naiintindihan pa. Okay? Huwag tayong mayabang doon.
Ikaw sa diablo, ako sa Diyos. Hindi pwedeng ganun mga ikaw, impyerno, ako ang langit. Hindi ganun mga kapatid. Although sinasabi natin yung truth, we will be very gentle kung paano natin ini-explain, knowing na hindi naman pa nila naiintindihan. At huwag din tayo makakakita ng kayabangan. Bakit? Because it is by grace, not by works. Naligtas ka, hindi naman dahil may pinagtrabahuan ka. Naligtas ka dahil biyaya sa iyo ng Diyos mo. Ibig sabihin, kapatid, si Pastor Doy, hindi naman naligtas dahil hinanap ni Pastor Doy ang Diyos. Hindi po. Si Pastor Doy naligtas kasi isang araw, meron ding lumapit sa akin. At sinabi kung ano yung gospel. Meron ding nag-preach sa akin ng gospel. At sinabi, ang pangangailangan ko ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. So, nung pagmamamayabang ko, wala akong pinagtrabahuan doon. Dumating sa akin yung kaligtasan sa pamamagitan ng kalooban, mabuting kalooban ng Diyos. At dinala sa akin ang katotohanan. Not by works, so that no one could boast. Last verse. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus, to do good works, which God prepared in advance for us to do. We are God's workmanship. Para tayong yung pinag-aaral nating clay. He is the potter, we are the clay. Pinlano tayo ng Diyos, pinag-isipan niya, dinampot niya tayo isang araw sa isang karimari-marim na kalagayan at tinrabaho niya. Ginawa niyang isang piece, masterpiece na gagamitin niya for noble purpose. And that noble purpose is para mangusap ng kanyang kadakilaan, para may pamalita ang kanyang kabutihang loob. We are created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Yun ang nakasulat. So pumapasok din to sa atin pong pinag-aaralan na. Hindi pa man nangyayari ang sanlibutan, hindi pa man nilalala ang sanlibutan, mga kapatid. Ang Diyos, nagplano na in advance at pinrepare niya ang lahat para magawa natin kung ano ang kanyang kalooban. And because, we will close with this, and because an elect will preach the gospel like how it was preached by Christ and the apostles and the faithful believers that follow them, an elect of God will also experience the same sufferings. And these sufferings, mga kapatid, hindi ito yung sufferings na consequence mo. Hindi ito yung sufferings na mga dinaranas mo sa buhay mo na consequence dahil naging pasaway ka ng mga nakaraan. Hindi ito yun. Hindi ito yung sufferings na nagkaroon ka ng sakit sa baga ay dahil hit-hit ka ng tobacco. Hindi yan yung sufferings na yan, na magkakaroon ka ng mga bagay na nagpapahirap sa katawan mo dahil meron kang ginawang hindi maganda. Hindi yun. The sufferings na pinag-uusapan natin, kapatid, is the sufferings like the experiences of Jesus Christ. Ano yung sufferings na yun? Persecutions. Bakit dumating sa kanyang persecutions? Dahil sinasabi niya ang truth. Bakit siya pinatay? Dahil sinasabi niya ang truth. The same sufferings ang daranasan natin in the form of persecutions like that of the experiences of Christ and the apostles and the faithful. The enemy of God will try his hardest to oppose the preaching of the true gospel. Some of the people will be killed, imprisoned, excommunicated, hated because of their stand for the gospel of Christ. Their stand
preaching the gospel of God. Some of parents, nararanasan nyo ito, merong mga magulang, itatakwil ang mga anak, dahil ang anak ay naninindigan sa pananampalataya. Merong mga magulang din na iniiwanan ng mga anak dahil ang magulang ay naninindigan sa pananampalataya. Expect that. Because you are preaching the gospel. Expect niyo. Kaya sabi ng Panginoon, naparito ako para magdala ng tabak, na maglalaban ang kamag-anak, maglalaban ang ama't ina, ang ama't anak, dahil sa truth, sa gospel. Okay? These persecutions are the sufferings of an elect of God. It will be expected in an elect of God. If an elect of God is really being conformed to the image of God's Son, our Lord Jesus Christ. So next time, pag-aaralan natin, why will there be persecutions when gospel is being preached? Okay, bigyan natin ng papuri natin ng pasasalamat sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama naming dakila, kami po ay lubos na nagpapasalamat aming Ama. Bagamat alam namin hindi po popular sa sanlibutan ang pagbabalita ng gospel, Lord God. Ay nilog mo na kami, na mga anak mo na nakakaunawa ng katotohanan ay magamit mo. Kagaya ng pagkagamit mo sa iyong anak na si Jesucristo, ng kanyang mga disipulo, at ng mga faithful followers na sumunod sa kanila. Ama, salamat po. Nakikita namin ang aming sarili na ginagamit mo for this purpose. At pinapakita mo rin at pinapaliwanag mo bakit kami, aming Ama, ay nakakaranas ng mga kapighatian sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan. Lord, salamat for all these experiences. Dahil dito, napapatunayan namin na kami po ay nasa tamang landasin. Dahil dito, napapatunayan namin na kami po ay tunay na mga hinirang mo, tunay na mga kinilala at itinalaga mo upang maging makamuka ng iyong anak, ang aming Panginoon na si Jesucristo. Lord, this is your church. Truth and Life Christian Church. Continue to intervene in our lives, Lord God. Continue, Lord God, to enlighten us with all the truths that we needed, Lord God, para maging firm ang aming pong paninindigan, para bumalong ang kapayapaan, katiwasayan, kumpiyansa, at katatagan namin sa pagtindig namin sa pananampalataya. Ama, sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang pagsamba. Tinataas po namin sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen, amen, and amen.